Ginagamit na. Una ko siya narinig sa Real Quezon. At alam niyo ba, nag-forward ako sa mensaheng pinadala sa kanya ng Diyos. Hindi ko man ma-eksakto yung quote na yung eksakto sinabi niya. Pero pastor, kung natatanda mo yung sinabi mo sa Real, napakahirap na magbalik. Sa construction, busy ka. Napakahirap na magbalik yung dati mong ginagawa. Natatanda niyo, pastor? Natamaan ako doon. Na-revive ako noon. Bagaman hirap ako mag-drive. Nag-drive ako doon. Sabi ko, sulit. Yung pagpunta ko ng Real Quezon. Through Pastor Manny America. Pangalawa, speaker kayo kay Pastor Renete. Nandun ako. Usap tayo. At ngayon, maririnig ko na naman for the third time dito naman sa church na kung saan pinagkatiwala sa akin. At kasama ko kayo, mga kapatid. Ang lingkod ng Diyos na to ay, hindi pa man ako nakakarating sa kanila, pero ako'y naniniwala na ginagamit siya ng Panginoon mightily, una sa akin, at ewan ko kung sino una sa inyo ni Pastor Edwin. Una kayo. Hindi masyado ipahalata. Hindi ko pa inabot na nararapat panangnan yung kanyang inabot na sa ministry. Pero sabi ko hindi ko alam ang bukas. Kung bukas makalawa, okay, babay na. Pero yung mga kadaupang palad at makuha mong speaker ang isang ganitong veterano, sapat na sa akin. Hindi ko alam kung kayo aabot sa edad niya o sa kanyang experience. Hindi ko alam. Sana nalalaman ko lang. Kasama natin siya na unang naglingkod sa Panginoon kaysa sa atin. At hindi na tayo magkakaroon ng marami pang pagpapakilala sapagkat ako'y naniniwala mas importante ang salita ng Diyos sa sasabihin niya kaysa sasabihin ko. Tawagin natin ang lingkod ng Diyos sa Las Piñas Bible Baptist Church, Pastor Melo Maliwan. God bless you, sir. Maraming salamat, Pastor. Magandang hapon po sa inyo lahat. Kami ho ay magkapit-bahay lang ni Pastor Jerry. At sabi nung isa, kayo palang speaker ngayong hapon, magkababayan. Ano? Kalapit lang po kami doon sa lugar po ng Las Piñas. Ibang barangay lang ho. Ako po ay hindi dapat ngayon magsasalita. Ang totoo po niya, nagkita lang kami ni Pastor Banaag doon sa 25th wedding anniversary ni Dixon at saka ni Sister Lita. No, at nung nakita kami, sabi niya, Pastor, pwede bang kunin kitang speaker? Dahil una sanang kinuha ko si Pastor Tan So naka-live streaming ba yan? Oh, ayan. Para makarating sa kanya. Ang nangyari ho, di sabi niya, si Pastor Tan kasi nalimutan niya. No, ang totoo niya, nang usapan namin, dahil birthday niya sa 12, birthday ko naman sa 9, ang sabi raw ni Pastor Banaag, ano na lang, mag-join na lang tayo. Join lang. Ayaw yatang gumastos, kaya hindi umaten. No? Ang nangyari ho, sabi ni Pastor Banaag, dapat si Pastor Tan, hindi siya uubra. Ngayon, malaman po ni Pastor Tan na ako ang magiging tagapagsalita. Sabi niya, i-explain mo na lang sa mga tao. Ikaw na lang magpaliwanag kung bakit ako hindi makakarating. Ang totoo, nalimutan niya ho, at nandun siya ngayon sa Bacolod. Di ako naman bilang kaibigan, sige ako ang bahala na magpaliwanag sa mga pastor at mga tao doon kay Pastor Banaag kung bakit hindi ka makakarating. Pero pagkatapos po nung ginawa niya sa amin ni Pastor Banaag, parang hindi matanggap ng konsyensya ko na sabi mo, hindi maatim ng konsyensya ko na siya huwa ipagtanggol. No? Kasi ganito ho ginawa sa amin, no? Kwento ko lang, pwede rin siguro. Kwento ko lang sandali. Di nandoon kami, no? Habang iniintay namin magsimula yung seremonya. Sabi sa akin ni Pastor Tan, alam mo, hindi na sana ako magpipreach, sana. Bigay ko lang scripture. Kasi ito namang magse-celebrate ng 25th anniversary. 30 taong pastor na to. Ay, lagyan naman turuan mo pa to. Alam niya na. Ganito na lang, sabi niya, para maiba. Kayong mga pastor nandirito, mag-joke na lang kayo. Joke sa kasal, joke. Kinausap ako, sige, wala problema. Tapos kinausap si Pastor June. Si Pastor, sino pa? Yung Pastor, Apple, kinausap din. At saka si Pastor Balana na Raul. Handa na kami. Nag-isip ko, magandang joke na para nga naman maiba. Okay, so ito na ho yung dumating na ho yung portion. Pero sinama din po doon yung barangay captain.
sinama ho yung barangay captain. So ako unang tinawag, sabi joke eh. Wala naman sinabing i-apply yung joke, basta joke lang. So sabihin ko, konti yung joke ko, ito, kung ganun, may nabasa ako sa Facebook, sabi nung lalaki, Tay, mag-aasawa na ako. Sabi ng tatay niya, mag-sorry ka muna. Bakit to? Anong nagawa kong kasalanan sa inyo? Basta mag-sorry ka muna. Paano naman yan, Tay? Magsosorry ko sa'yo. Wala naman ako alam na kasalan. Basta mag-sorry ka. Di kakulitan ng tatay niya, sabi nung lalaki na ikakasal, gusto magpakasal, Tay, I'm sorry. Yan. Pwede ka na mag-asawa. Bakit po? No? Pag marunong ka nang mag-sorry ng walang dahilan, pwede. Tawanan yung mga tao, di ba? Tawanan yung mga tao. Tapos, inulit ko pa yun, dinagdagan ko pa, hinabol ko pa. Sabi kong gano'n. Meron lalaking tinanong, what is the difference between a knife and argument with a woman? Sabi nung tinanong, simple. The knife has a point. Yan. O di, tawa na uli. Tinawag naman si Pastor, Pastor Banaag. Ay, ito. May bagong kasal daw. Ito, bagong kasal. Tapos, ang kwarto nila sa second floor, ang ginawa ng lalaki, binuhat niya yung babae. Habang binubuhat niya yung babae, sabi ng babae, hindi ka naman showy Hindi ka naman malambing, bakit parang ang lambing mo ngayon? Paglapag niya sa kama, doon sa asawa niya, sabi niya, alam ko sinusunod ko lang ang turo ng Biblia. Ano yun, Han? Ang sabi kasi ng Biblia, pasanin mo ang krus mo. Click na click, tawanan yung mga tao. Kami naman, tutuwa kami, nakapag-contribute kami para sumayang kasal. Hindi naman tunay na kasal na lang yun, di ba? Renewal of vow na lang yun. Tapos dinagdagan pa niya, sabi niya, Honey, pag tinasal tayo, ang honeymoon natin sa Africa. 25th anniversary, dun tayo sa Africa. Para maiba naman, medyo exotic naman yung lugar. O sige, pagkatapos, pwede ba maglambing ako? Sa 50th natin, no? Saan man tayo? Sabi niya, kailan ba yung mangyayari? Sabi niya, parang nakalimutan ko na, pero ito ang takbo. Sa ganun niya, kasi susunduin na kita ron sa Africa. Ibig sabihin, kaya pala dinala sa Africa. Iiwan doon. Ganun pala yun. Di tapos na kami. Ewan ko ano sabi ni Pastor Apol, nalimutan ko na rin sinabi ni Pastor Balana. Si Pastor Balana, dahil kapatid, medyo seryoso. Tapos ito na, tinawag na ko yung barangay chairman. Sabi yung barangay chairman, kami sasabihin, maano rin, couples ko price. May silip din Sabi niya, ang initial ng dalawa, si Dixon at saka si Lita. Sabi nung DL. Yun ang sabi nung nung barangay chairman. Sabi niya, ganda yan. Digong Lenny. Galing, Sabi, kombinasyon ng isang matapang at ng isang mahinahon. Pero baliktad ho sa kanila. Si Dixon ho yung mahinahon, si Lita ho yung matapang. Ganun no? Tapos sabi niya, pero pag yan ay binigkas mo, yung sabi nung barangay, pag binigkas mo yan, da. Tapos yung L, la. Hindi ho dala. Sabi niya gano'n, no? Kung hindi dala. Sabi niya, itong dalawang ito, tumagal ng ganitong kahaba ang pagsasama nila sapagkat dala nila sa puso nila si Kristo. Ang ganda na sinabi ng barangay captain. Pagkatapos magsalita ng barangay captain, sabi ni Pastor Tan, Chairman, mas mabuti ka pa sa mga pastor na to, spiritual ka. Tumulong lang kami pa napasama. Pero, ang nakalimutan niya, magkikita kami ni Pastor June dito. At higit na mas marami ang audience ngayon. At wala siya. Kaya, sa amin pong 2-4 ang huling halakhak.
Ang totoo po niyan, mga kapatid, matagal na kami magkaibigan ni Pastor Tan. I got saved 1973, nag-aaral ako sa Bible School 1974. High school pa lang si Pastor Tan, ako first year college, nagkikita na kami doon sa Mandaluyong. Ganahon ako kami katagal, halos 4 na dekada na po kaming magkasama ni Pastor Tan. At nagtatagal ho ang aming pagsasama ni Pastor Tan dahil ako ho yung nagpapasensya. Oh, pwede na, no? Yaring-yari na. Oh, yeah. Palagay ko, pag napanood na yan, hindi na babalik ng Maynila. Ano? Meron pa ako isang huling baraha. Huling baraha ho. Si Pastor June Flores no? Sa Santa Cruz. Ronnie pala, Ronnie. Sabi niya, Pastor, may papakiusap ako sa iyo kasi si Pastor Tan nag-request ng nilupak. Ng nilupak. At pwede daw bang ibigay ko na lang sa iyo ngayon, iuwi mo na lang at kukunin niya na lang bukas. O, ngayon, anong gusto niyo upakan natin yung nilupak? Para sobra yung pahoy natin. Seriously, let's go to the book of Matthew. Tapos na ho yun, nakaganti na ho kami. Salamat po sa inyong kooperasyon. At we really had the last laugh. No? Okay, Matthew chapter 19, verse 27 to 30. We will also be covering part of chapter 20, pero ito na lang muna ang basahin natin para po medyo makatipid po tayo sa oras. Verse 27, the book of Matthew, chapter 19, verse 27 to 30. Sabay-sabay po nating basahin, 4 lang na talata. Begin. Then answered Peter and said unto him, Behold, we have forsaken all, and followed thee. What shall therefore? And he said unto him, Verily I say unto you, that ye which have followed me in the shall sit in the throne of his glory, ye also shall sit upon 12 thrones, judging the 12 tribes of Israel. And everyone that hath forsaken houses, or brethren, or sisters, or father, or mother, or wife, or children, or lands, for my name's sake, shall receive 100-fold, and shall inherit everlasting life. But many that are first shall be last, and the last shall be first. Manalangin po tayo, Panginoon naming Diyos. Salamat sa inyong salita na lagi pong bukas para po sa inyong mga anak. Unang-una, Panginoon, dalangin namin na manatili po ang kalayaang meron kami. At pangalawa, dalangin namin na samantalain po namin ang kalayaang ito upang higit na matutunan, Panginoon, ang mga katotohanan ng inyong salita. Manguna ka po, Panginoon, sa pagbibigay namin ng mensahe. Sana po ito'y maging hamon sa bawat isa sa amin. Ito po, Panginoon, ay magtuwid sa aming mga kamalian. Ito po ay maglagay ng init muli sa aming mga puso. At tunay, Panginoon, na maging masigla kami sa inyong gawain. Ikaw po magbigay ng tagumpay sapagkat ang lahat ng ito ay dalangin po namin sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen. Pwede na po tayong po. Maraming salamat po. Kung siguro itong okasyong ito ay nangyari 20 years before, no? Ganito siguro ang magiging senaryo. No? Papunta tayo rito. Siyempre, magtatanong-tanong tayo sa paligid. Asan ba yung simbahan dito ni Pastor June Banaag? Ano bang pangalan ng simbahan? New Testament Baptist Church. Alam niyo yung kali na yan. May madadaanan kayong squatter dyan. Tapos papasok ka sa dulo. Yung pinakasulok na sulok, yun yung New Testament Baptist Church. Yan. Tapos darating si Pastor Banaag para sumalubong sa atin. Yung kanyang barong Tagalog, yung bang matutulis pa yung mga dulo at mahaba pa yung collar. No, tapos pasensya na ho kayo tapos lupa pa yung flooring ng simbahan, etc. etc. Tapos yung mga nagpipreach may nakasulat pang Marcos pa rin, butas yung sapatos, no, magkaiba yung kulay ng medyas, no. At pagkatapos merienda time, ang atin hong pagsasaluhan ay hamburger,
Pero yung pong hamburger na yun ay hindi purong karne, kung hindi tinadtad na puso ng saging, tapos nilagyan ng konting nor, ginisa-gisa ng konti, lagyan ng konting harina at konting itlog para maging patty, no? Tapos asan yung drinks? Ang drinks na ibibigay po sa atin talbos ng kamote na nilaga para pumula yung sabaw, yung tubig, tapos papatakan lang ng konting kalamansi, tsaka tawag doon asukal, ayos na ho. Busog na ho tayo ho, at masaya tayong uuwi. Ngayon ho, ang laki na ng pinagbago. The complexion of the ministry today has changed a lot. Speaking of patience, ako ho ay nagsimula sa Parañaque pa noon. Naglalakad lang ho ako. Nung una akong mag-survey doon, mula doon sa airport, no, nilakad ko hanggang doon sa Lopez. Ganun lang wala akong masyadong pera, hindi na ako makakauwi, Santa Ana pa ako uwi. No, tapos sa garahe ako nagsimula. Bago po ang church magkaroon ng sasakyan, na organize po kami 1982, nagkaroon kami ng sasakyan 1994. Ilang taon po yun, di ba? Ang tagal. Tapos ang sasakyan binigay sa amin ng Panginoon ay Toyota Adventure. Oh. Yung Toyota tama raw. Bakit po adventure? Kasi ang daming adventure eh. Kaya ka nakasakay ito. Andyan yung mamamatayan ka, andyan tatakbo yung starter ng kusa, etc. etc. Ang sumunod na sasakyan doon ay hukbos, ganun pa rin yung L300 na luma na naalala ko one time galing ako sa iba, every 5 kilometers titigil ako para magdagdag ng tubig mula iba yon hanggang doon sa amin sa Parañaque. Kami ho bilang isang iglesia ay nagkaroon kami ng building after 25 years bilang isang iglesia. So, tama ko yung sabi ni Pastor Jerry Mendoza, it takes patience. At yung buhay niya, baka hindi niyo po alam, no? Nang siya po ay nasa Taguig, di ba? Naalala mo sa Taguig, Tabernacle, nagsuswimming sila, mayroong isang anak ng member na matay. Lumipat siya sa Lucena, ando sa Lucena, doon naman sa harapan ng kanyang church, may nagbarilan. No, yung pulis, binaril yata yung isa, at siya pinipilit na mag-witness. No? So, marami ho tayo mga pinagdaanan. It really takes patience. But the prayer of the modern man is this: Lord, give me patience and give it now. So, yan ho ang meron ang tao ngayon. Tuloy, sabi ng isang membro, Pastor, ang weakness ko, wala akong patience. Pwede ba tulungan mo akong manalangin? Madali lang yan. Pero manalangin tayo. Panginoon, ito pong kapatid namin ito ay nagre-request na matuto siyang maging pasensyoso. Ang dalangin ko po ngayon, Panginoon, ay dagdagan mo ang kanyang tribulation. Sabay tayo, pastor naman, patience nga ang kailangan ko. Hindi ka nagbabasa ng Biblia, no? Ano ba sabi sa Biblia? Tribulation, worketh patience. Kaya kung puro tribulation pa nararanasan natin ngayon, we need patience. Ang Diyos po ang nagtuturo sa atin. But anyway, as I've said, masyado na hong malaking pinagbago ng complexion ng ministry. Mga pastor, makikita mo, nagmamaneho, naka-SUV. Di ba? Ang mga churches noong araw, naalala ko yung kay Pastor Danny Iporak yata yun sa Santa Cruz, hanggang hagdanan, may tao. Ngayon mo, pagpasok mo sa simbahan, giniginaw ka. Ang sarap ng atmosphere, ang sarap ng kinakain, ang sarap ng ang ganda ng mga equipments na ginagamit. Noong araw, makakita ka lang ng kahit na tulog latang gitara, tuwa ka na, di ba? At least, meron kang gitara. Naalala ko pa noong araw, ako ay nangangailangan ng pulpit, magkakailangan ako sa Santa Ana, doon ako manggagaling. Wala naman akong kakilala. Doon ko ginawa sa Santa Ana yung pulpitong parang krus. Paano ko madadala sa Parañaque yun? Isinakay ko po ng jeepney, pinagkalas ko lang yun, ganun. Kaya literally, nagdala ko ng krus, papunta rin sa Parañaque. Ganun o, di ba? Yan ang karanasan natin, pero ibang-iba na. Pero meron pong downside ito. Ang downside nito, minsan, nagiging materialistic na rin tayo sa pananaw natin sa ministry, di ba? At minsan, ang tingin natin sa sarili natin bilang mga lingkod ng Diyos, bilang mga pastor, tayo ay professional. No? Yung ministry ay naging professional ho instead of calling. At kapag wala po tayong mga bagay na meron yung kasama nating pastor, tayo ho ay, kung hindi man nagrereklamo, naiinggit.
No? Kahit nasabihin yung banal na inggit pa rin yun. Di ba? Di ba? Totoo po yun, di ba? At minsan, namamali na po yung priority natin sa ministry. Kaya itong lesson na ito ngayon ay paalala sa atin. No, na dapat po isipin natin na nakaapak pa rin po tayo sa lupa. No? Remember, America was so blessed dahil sa kanilang pananampalataya. Amen? At sa Amerika, hindi pinag-uusapan ng kapusan ng pagkain. Anywhere you go, di ba? Andun yung pagkain. Talagang pinagpala po sila ng Panginoon. Pero tignan nyo ho ang nangyayari sa kanila ngayon. One, because they have taken for granted the blessings of God. They have deviated from the Word of God. Di ba? Sabi nga nung isa, pambira yung mga Amerikano, no? Pag yung bata, maliit pa, bawal daw turuan ng Bible sa eskwela. Di ba? Pero pag nakulong na sa kulungan, pwede nang turuan ng Biblia. Anong klaseng kaisipan yun? Ganun ho sila lumalayo. And look what is happening to that country. Unti-unting inaalis po ng Diyos ang pagpapala. Ako'y natutuwa, mga kapatid, sa Pilipinas po, tag-ani. Ako'y natutuwa sa Pilipinas, nagsusulputan po ang maraming mga gawain. Pero kung magiging mali ang tingin natin sa ministry, magbabago tayo sa ating pagkaunawa ng aking pating pagkatawag kapag iisipin na po natin, mga kapatid, na tayo na ang boss at hindi servant sa loob ng iglesia ng Panginoon, na tayo na yung pinaka-presidente at hindi lingkod ng Panginoon. Magdahan-dahan po tayo kasi i-withdraw din ng Diyos ang pagpapala sa ating buhay. Now, look at these apostles. No? Tingnan nyo, meron sila rito mga sinasabi na hindi angkop sa pagkatawag sa kanila ng Panginoon. And I also believe na paminsan-minsan nagtatanong tayo ng ganito eh. Tingnan nyo po doon sa verse 27. Ang sabi ho ni Pedro, sabi ni Pedro, then answered Peter and said unto him, behold, we have forsaken all. Follow thee. What shall we have therefore? Yan. Iniwanan namin lahat, Panginoon. Sumunod kami. Ano mapapala namin dito? Ano sagot ng Panginoon? Jesus said unto them, verily I say unto you, that ye which have followed me in the regeneration while the Son of Man shall sit in the throne of glory, ye also shall sit upon 12 thrones, judging the 12 tribes of Israel. Ang sagot ng Panginoon, hindi ngayon. Ang sagot ng Panginoon, sa hinaharap. Unang-una pong bagay na hindi natin dapat gawin. Do not seek for earthly compensation. Do not seek for earthly compensation. Naglilingkod, di ba sinuko natin ang buhay natin? Di ba? Ako'y tawagin ng Panginoon sapagkat sa nakikita ko sa paligid ko, yung buhay ng mga pastor, kaagad-agad sumagi sa isip ko na pag nagsuko ko ng buhay ko, this means sacrifice. This means sacrifice. Kung ano man ang katayuan ko ngayon, naman pagpapalang meron ako, hindi ko yan hinanap. Dumating yan, binigay ng Panginoon. By the grace of God. By the grace of God. No? Hindi ko pinilit. Bakit? Sapagkat alam ko ang gawain ng Diyos, sakripisyo. Sana manatiling ganoon ang kaisipan natin. Do not seek for earthly compensation. Alam po naman natin ang Diyos gumagantimpala. Pagdating sa langit, di ba? Ang batayan ng Panginoon, yung katapatan natin, purihin ang Diyos. Sapagkat ang pinagbabatayan ng Panginoon, hindi yung number ng miyembro mo, hindi yung laki ng building mo, hindi yung laki ng offering mo. Alam niyo, noong araw, nung bago pa ako nagsisimula, parang yung sinasabi mo, pastor, nag-isolate ako. No? Kasi pag nagsasama yung mga pastor, ang pinag-uusapan, may coma na ba yung offering mo? May coma eh. Sa akin, wala pa nga yata. 3 pa lang, wala. Dapat may coma na. Pag may coma na yung offering, medyo malaki-laki na yun. Malaki na ibang tao mo. Parang naliliit ako sa sarili ko. Pambira, ay, member ko, 5 lang. Ganito lang. etc. So, ano ba ang gantimpala ng Diyos? More of spiritual. Alam niyo, isang pinakamagandang gantimpala ng Panginoon, dito pa lang sa lupa, huwag pa sa langit. Yung may taong makasalanan, tapos naligtas, ginamit ka ng Panginoon. Isa yon. Isa yon. Yung mga miyembro ko, marami po doon, naglakihan na sa Sunday school. Naglakihan na sila. Pero to see them staying faithful, to see them volunteering themselves sa gawain ng Panginoon,
yun po ay reward na hindi pwedeng mabayaran ng pera. Amen. So, tandaan natin, kung may reward man tayong titignan, future yun. Yung sasabihin ng Panginoon, thou good and... Yun lang, sapat na. Di ba? Di ba? Noong araw, naalala nyo, kung ako ay kasing edad nyo, pag kayo ay nag-recite sa klase, at sinabi ng teacher, very good, tuwa ka na noon, very good. Ngayon, marami pa, kinakailangan, pag na-very good ka, pagdating sa nanay mo, may kapalit na Jollibee. Di ba? Pagka meron kang very good, meron kang star, pakikita mo sa nanay mo, kailangan may bago kang laruan. Kailangan may bayad. Pero noong araw, naalala ko, pag sinabi lang ng teacher sa'yo, very good, okay na yun. Di ba? Namamayagpag ka na noon. Hindi kaya dapat tuwa tayo na kahit wala mang ibigay sa atin ng Panginoon, basta pagdating sa langit, ang sasabihin ng Panginoon, thou good and faithful servant. No? Pero mabuti po ang Panginoon, di ba? It's a matter of focus. Di ba? I said, do not seek earthly compensation, pero it does not mean na papabayaan tayo ng Panginoon. Di ba? Basta itama lang natin ang focus. Simple lang naman nasabi sa Matthew chapter 6. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things, hindi na nga sinabing seek for these things eh. Ang sabi ng Panginoon, all these things shall be what? Added unto you. Do your part. Ay, nabanggit din ni Pastor Jerry, alam niyo, maganda sa gawain ng Diyos. Ang gawain ng Diyos, mahirap at saka madali. Bakit po mahirap? Siyempre, maraming oposisyon. Di ba? Pero bakit madali? Wala ka namang gagawin to produce the results eh. You only have to share, you only have to preach. It is God who will always give the increase. Kung hindi lumago yung gawain, ginawa mo naman, naging tapat ka naman, hindi sasabihin sa'yo ng Panginoon, 20 taon ka naglingkod, 10 lang miyembro mo. Ang sasabihin sa'yo ng Panginoon, kahit ganyan, naging tapat ka. Alam mo, hindi unfair ang Panginoon. Kawawa naman yung mga nagpupunta ron sa sulok. Kawawa naman yung nagpupunta ron sa Afghanistan. Baka umuwi pa sila na luhaan dahil wala silang nawin. But they have been faithful. Amen? Pero mabuti ho ang Panginoon, sabi ko nga, di ba? We are called upon to a life of sacrifice. Amen? But Christian living and Christian service is not always a sacrifice. Di ba? Oh, sabi nga ni Pastor Tan siguro kung hindi tayo naging pastor, ano kaya tayo ngayon? Baka ngayon sa libutan, hindi tatanggapin sa trabaho, yung ibang sa atin Di ba? Pero ang buti ho ng Panginoon, na sa halip na ipagkait sa atin yung mga bagay na pang-material, ang Diyos po ay nagpapala din. And look at what is happening today. Alala ko nung minsang sa iba, no? Yung huling-huling yatang gamit sa iba na nandoon pa sila, Mrs. Ebert, no? Nagdadatingan na yung mga sasakyan ng mga pastor. No? Mga naka-SUV, hindi na ho yung mga assembled, no? Na kakarag-karag. Hindi, ang gaganda ng mga sasakyan, yung talaga manufactured. Sabi ni Mrs. Ebert, ibang-iba na talaga ngayon ang gawain ng Diyos. Proof na ang Diyos nagpapala din sa atin materially. But do not seek them. Let God give them to you. Stay on the right track and stay on your ministry. Di ba? That is the ministry of the word and prayer. Pangalawa, verse 20 o verse 2 ng chapter 20, sabi rito, and when he had agreed with the laborers for a penny a day, he sent them into his vineyard. Now, I will not be reading the rest of the story. Pero you know the parable, Meron pong lalaki na merong ubasan. Naghanap siya ng magtatrabaho. Tapos, yung isa, pumayag na magtrabaho on the condition na ang sweldo niya sa maghapong pagtatrabaho ay 1 penny. Kulang pa yung mga manggagawa. Ang ginawa ng may-ari ng ubasan, kumuha pa siya ng mga iba pang manggagawa. Pero hindi na isang araw na pagtatrabaho yun. Nung swelduhan na, yung nagtrabaho ng isang araw, binigyan niya ng 1 penny. Pero yung nagtrabaho ng 5 oras, nagtrabaho ng 3 oras, na mas shorter doon sa 1 day, binigyan niya rin ng 1 penny. Nagreklamo siya. Sabi niya, ganun, bakit ganun? Ako, 1 day, 1 penny, samantalang sila, hindi man lang nakaabot ng isang araw, pareho na ang sweldo nila. Ano ang sagot sa kanya ng Panginoon? Di ba?
Hanapin ko lang po, no? And verse 9. And when they came that were hired about the 11th hour, they received every man a penny. But when the first came, they supposed that they should have received more. And they likewise received every man a penny, and when they had received it, they murmured against the good man of the house, saying, These last have wrought 1 hour, and thou hast made them equal unto us, which have borne the burden of the heat of the day. But he answered one of them and said, Friend, I do thee no wrong. Didst not thou agree with me for a penny? Yan, wala akong maling ginawa, di ba? Nakipagkasundo ka, nasa isang araw na pagtatrabaho, no? Meron pa yata sinabi, Take that thine is, and go thy way, I will give unto this last, even unto thee. Ito po. Pangalawa hong dapat hindi natin hilingin sa Panginoon. Do not ask for earthly guarantee or certainty. Di ba? Gusto natin tiyak eh. Di ba? O magsusuko ko ng buhay ko, pero, Pastor, magsisimula na po ako ng gawain. Magkano ba suporta ko? Nag-uusap po yung mga pastor. Meron po isang pastor na nag-testimony. Noon pa yon. Sabi ng isang pastor, Pastor, I am just receiving this amount every week. How can a man with a family live with such an amount? Sabi niya ganon. Kasama doon si meeting si Pastor Ludipico Tamon. Kailan niya yung nagsimula doon sa gawain na pinapastoran na ngayon doon pinagpapastoran ng Pastor Ed Bunyog doon sa Barreto. Alam, matalas magsalita yun. Sabi niya, Brother, the fact that you are still alive today is a proof that a man can live with that amount. Diba? Nalulungkot ako, no? Hindi naman lahat. Pero noong araw, nung lalabas kami, hindi namin tinanong magkano ang suporta ko. Hindi namin tinanong. Basta sa akin, ang nananaig, tinawag ako ng Diyos. Tinawag ako ng Diyos, dito ako magsisimula sa lugar na ito. Susunugin ko na yung bangka, nasasakyan ko pabalik. Hindi na ako babalik. Kung suportahan ako, amen. Kung hindi ako suportahan, okay lang sapagat ang Diyos ang magpo-provide. And, binuhin niyo yung 3 anak ko, mapag-aral ko ng koleyo. To God be the glory. No? To God be the glory. Yung panganay ko, neurosurgeon. Yung pangalawa ko, writer. Yung bunso ko, arkitekto. Pero lahat yung naglilingkod sa simbahan. Sa akin ba yun? Hindi. We worry so much about these things. We don't know na kaya lahat yan ng Diyos. Di ba? Ito palang ginawa ng taong ito, ininsulto niya yung kanyang Panginoon eh. O sige, magtatrabaho ko ng isang araw, sweldo mo ko ng 1 penny. Hindi niya alam na yung kanyang Panginoon pwede sa kanyang magsweldo kahit na 2 pennies, 3 pennies, 5 pennies, or 10 pennies. Ngayon, pag humingi tayo ng garantiya sa Diyos, iniinsulto natin ng Diyos eh. Di ba? Panginoon, dapat ganito, dapat ganon, huwag mo akong pababayaan. Yan lang ba ang kayang gawin ng Diyos natin? Di ba? God can even bless us with more than we are asking for. Huwag natin limitahan ang ating Diyos. Do not ask for any earthly guarantee. Diba? O tatanggapin ko mga miyembro yung pastorate na yan, ha? Pero kailangan meron akong insurance. Kailangan ang asawa ko merong educational allowance. Kailangan ganito, kailangan ganito, kailangan ganito. Paano naman? Mga Amerikano, ganyan eh. Di ba? Tinawag tayo ng Diyos eh. Hindi tayo tinawag ng tao. Ang tumawag sa atin ng Diyos. Can we not trust God for the future? Naghahanap tayo minsan ng sigurado. Ang totoo, wala akong sigurado sa buhay na ito eh. Di ba? Walang sigurado. Mamaya lang, di natin alam kung ano mangyayari. There's no guarantee. God is our only guarantee. Sabi nga ng awitin, I don't know about tomorrow, but I know who holds my hand. Pangatlo, 11, sabi sa talatang 11, and when they had received it, they murmured against the good man of
the house. No? Number 1, do not ask for earthly compensation. Sinisik. Do not ask for earthly guarantee. Ang pangatlo ho, do not complain against the Lord. Do not complain against the Lord. Now, we are living in a complaining generation. Na, tao ngayon, dali magreklamo, wala namang ikino-contribute. Diba? Oh. Sa simbahan natin, ang totoo, di ba mga pastor? Yung mga walang ginagawa, yun ang mareklamo. Andaan yan. Yung mga walang ginagawa, yun ang mga reklamo. Ang dali yung mamintas. Ang daling manira, mahirap bumuo. Di ba? Gising ng isang lalaki, ang baho naman. Saan ba nanggagaling yung baho na yun? Pagdating niya sa sala, ang baho pa rin. Saan ba nanggagaling yung baho na yun? Lumabas siya ng kusina, ang baho pa rin. Lumabas siya ng bahay, ang baho pa rin. Saan ba nanggagaling yung baho na yun? Pagkapa niya sa ilong niya, yun pala yung mabaho. Di ba? We complain so much. Di ba? Pag mahina aircon, we complain. Yung kami yung blessing din ho, nagkaroon na kami ng aircon. Ang problema ho, yung circuit breaker, 100 amperes lang. So, hindi namin kayang patakbuhin lahat dahil nagtitrip. So, 6 lang hanggang 7 pwede namin patakbuhin. Sabi ko, may nagsabi sa amin, kinonsulta namin, pwedeng palitan nyo yan kahit na hindi pa yung linya, palitan nyo lang ng bagong circuit breaker. Ang ginawa ko, ako na ang bumili. Marunong po kasi ako sa mga ganyan-ganyan. Ako na ang nagkabit. Sabi, kaya nyo, pastor, basta walang hahawakan yung 2 linya. Hindi ka mamamatay. Kinabit ko na ho. Sinubukan ko nung Sabado, choir practice. Kasi sa amin, tumatakbo na yung aircon, kailangan pa rin ng electric fan. Iba, tutok pa ng electric fan kasi nga kulang eh. Hindi lahat nag-ooperate. Ginawa ko, pinatakbo ko, 8. Sinet ko yung temperature sa 18. Sabi ng mga choir member, pastor, patayin nyo na ho. Giniginaw na kami. Ano ba talaga? Pag mainit, nagre-reklamo kayo. Pag maginaw, nagre-reklamo din kayo. But that's human being, hindi ba? We complain. Pag traffic, nagko-complain tayo. Pag sabi nung Mami, ay Lola, bili mo naman ako ng ice cream. Sabi ng Lola, ang ginaw-ginaw ngayon, nag-ice cream ka. Sabi ng apo niya, bakit kay Lola pag mainit, nagkakape rin? Hindi natin maintindihan yung sarili natin. We complain a lot. Di ba? Pag mabagal yung driver, ang bagal naman itong driver na to. Pag sobrang bilis magpatakbo, Mama, dahan-dahan po naman. Saan ba tayo talaga? Now, there are some legitimate complaints. Pero tandaan niyo po, mga kapatid, wala ni katiting tayong karapatan para magreklamo sa Diyos. Ulitin ko, wala ni katiting tayong karapatan para magreklamo sa ating Panginoon. Bakit po? Sa impyerno tayo eh. Papunta tayo sa impyerno eh. Papunta tayo sa kaparusahan eh. Ano ba nagawa natin? Ano bang merito yung pinakita natin sa Diyos? Ano ba ang ating kwalifikasyon? None. Pero iniligtas tayo ng Diyos. Alam nyo, yung iligtas lang tayo ng Diyos, tapos patayin na tayo kagad ng Diyos, wala tayong karapatan pa rin para magreklamo. Pero dito sa lupang ito, pinaranas pa tayo ng Panginoon ng kanyang pagpapala at nag-iintay sa atin, di ba? Meron ko illustration yung isang pastor, sabi niya, mamili kayo sa 2. No? Meron kayong pupuntahang isang lugar, sasakay kayo ng barko. No? Tapos yung barko, pagpipilian nyo, yung isa, may disco, may swimming pool, may room gym, etc. Masarap ang pagkain, may mga palabas. No? Tapos yung isa naman barko, bulok-bulok. Walang disco, walang ganito, walang ganon. Pero itong pagkakaiba, yung magandang barko parang Titanic, hindi makakarating. Pero yung sira-sirang barko na wala yung mga amenities na makakarating naman, dito na ako sa makakarating. Anong gusto natin? Dito sa lupa, magpasarap tayo. Lahat ng luho maranasan natin. Sa impyerno naman ang punta natin. Doon ako doon sa buhay na mahirap tayo. Doon sa buhay na nagtitiis tayo, naglilingkod tayo. Pero sigurado. I mentioned a while ago, let us not ask for earthly guarantee. Pero there is a heavenly guarantee for all believers. Ano man ang mangyari sa buhay na ito, mamatay man tayo sa hirap, no? Kung mangyayari man yun.
Pero hindi mangyayari yun. Dahil sabi ni David, di ba? Sa langit pa rin ang punta ng kaluluwa natin. Tingnan niyo yung mga mayayaman. Oh, tingnan niyo, pagka nanaig si Duterte, sa lupa pa lang, impyerno na buhay nila. Oh. Pero sure, nagpakasasa nga sila rito, pero pagdating sa kabilang buhay, doon sila sa walang hanggang pagdurusa. Okay, next, verse 12. So let us not complain. We have no reason to complain against God. God has given us everything. Verse 11. Sabi po sa verse 11, and when they had received it, they murmured against the good man verse 12, sorry, saying, these lads have brought but 1 hour, and thou hast made him equal unto us, which have borne the burden of the heat of the day. Sabi doon sa parabola, ito, 1 oras lang nagtrabaho. Pinantay mo sa amin, kami maghapong nagtrabaho. Ito ang susunod na wag natin gagawin pag tayo nasa ministry. Do not compare yourself. Alam nyo ang disadvantage ng tumatanda. Yung tubig na iniinom mo, may lemon, may pipino. Do not compare yourself with other servant. Unang-una po, bawat isa sa atin unique. Unique. Di ba? Kahit nga yung magkambal hindi sila magkapareho. So it doesn't make any sense na i-compare natin ang ating sarili sa iba. Alam niyo, nung nag-aaral kami, alam niyo siguro yan, no? Sabi ni Pastor Jerry, have patience. Nag-aaral kami. Malungkot din yung mga estudyante noon, ano? Kasi titestingin ka, bibigyan ka ng test. Pag mahina-hina ka, section 10. Diba? Buti nga ngayon, minsan amitis, gano'n lang mga pangalan ng mga section, diba? O pangalan ng mga bayani, pangalan ng mga puno. Pero noon, grade, section 1, 2, 3, mahina-hina ka, doon ka sa section 10. So, 50 kayo ron. Ngayon, pag napatunayan, i-evaluate pa rin ng teacher yung grade mo. At pag doon sa section 10, mahina-hina ka, row 4 ka. Anong row ka? Row 4. Si Pastor Fred Astillero, kukwento ko, lagi kong kinukwento po ito, no? Sabi niya, nung ako'y nag-aaral ng grade 6, row 4 ako. Pangalawa pa ako sa huli. Oo, sabi niya. Sabi ng tatay niya, anak, huwag ka na mag-aaral sa Bible school. Sayang oras mo dyan. Mag-aaral ka na lang ng high school. Pag nag-aaral ka ng high school, di graduate ka pa. O pero matyaga ako si Pastor Fred Astillero, kaklase ko ni Pastor Tanyo, saka ni Pastor Manay. Talagang nagtsatsaga yun. Tapos nag-graduate siya, 3 years Sa Bible school siya, 3 years lang naman noon. 3 years, nag-graduate ko si Pastor Astillero. Sabi niya yun tapos kumuha siya ng PEPT, pasado siya, high school graduate. Kumuha siya ng NCEE pa noon. Pwede siya mag-college. Ang grade pa niya, 83 something. Sabi niya sa tatay niya, tinin niyo kung nakinig ako sa inyo. Nag-aaral ako ng high school, 4 na taon lang yon. Nag-aaral ako ng 3 taon sa Bible school, tapos na ako sa Bible school, tapos na ako sa high school, pwede pa ako mag-college. Sabi natin, ang hina yun. Sabi nga nung isang wag mong tignan yung taong mas mataas sa'yo. Kasi, madidepress ka lang. Wag mo namang tignan din yung taong mas mababa sa'yo. Kasi yayabang ka naman. Diba? Wala akong comparison dito If this is the ministry that God gave me, purihin ng Diyos. Ito ay pinagkatiwala sa akin ng Diyos. Kung yung isang kapatiran, ang kanyang ministry, umabot ng libo-libo at ginawa niya yan sa tamang paraan, pinagpala mo siya, purihin ng Diyos. Yan ang kalooban mo para sa kanya. Amen? Actually nga, pati hitsura ng mukha natin, hindi na dapat paghambing-hambingin Diba? Paano mo masasabi, Brenda, gwapo ka kung walang pangit? Dapat kang magpasalamat sa pangit kasi merong comparison. Kung lahat tayo pare-parehong gwapo, pare-pareho tayo ng itsura, meron ka bang masasabing gwapo? Wala ako, pare-pareho lang Amen? Minsan nakakatawa tao, no, di ba? Pag nakita yung tao, ang
pangit naman ang mukha niyan. Nanay lang ang pwedeng magmahal sa kanya. Di ba? Tapos pag nakakita tayo ng chihuahua, na malaki ang mata na lit-lit, sasabihin natin, ang cute ng aso. Oh, asan ba yung ating sense of value, di ba? Oh, hindi ko tayo dapat mag-compare sa isa't isa. Meron tayong puwang sa mundong ito. Meron tayong papel na dapat gampanan. Kung siya ay kanya ng papel, nagtitiis siya, konti yung miyembro niya, purihin ng Diyos, gawain niya. Ang Diyos siyang mananagot sa Diyos. We will not be a judge of other person, kundi Panginoon po ang magja-judge. Huwag tayo mag-compare, mga kapatid. No? Ang ganda ng sasakyan niya. Huwag mo i-compare. Di ba? Minsan, ang disadvantage, pag maganda yung sasakyan mo, ay sala mong gamitin eh. Di ba? Yung sasakyan ko, magtatatlong taon na, ang kilometer reading, 17,000 pa lang. Hindi ko halos ginagamit kasi pag naglalakad ako, pupunta ka sa hardware, gagamit ko lang L300. Di ba? Pag may cellphone ka na iPhone 6, pwede ka ba maglakad sa kalsada na, di ba? Pag ikwento ko na to, no? Pero pag ang iPhone mo ay 6420, dual SIM. Alam niyo ba yun? Meron ba nung gano'n? Meron. Yung dalawang 3210, pinagsaklob. Di ba? Di ba? Dual SIM yun. Yun. Tatanungin ko kayo, sino magkaka-interest doon? Wala magkaka-interest doon. Pero pag mamahal, alam nyo, lahat ng bagay, may downside yan. May advantage at may disadvantage. Hindi ba? Pag ikaw ay nagko-commute lang, bira naman to, nagko-commute lang ako. Pag nasira yung bus, baba ka lang. Maghinap ka ng ibang bus. Di ba? Pag may sasakyan ka, nasiraan yung sasakyan mo, anong gagawin mo? Iiwan mo yan, hindi pwede. Lahat yan, di ba? Sabihin natin, ikaw marami kang miyembro, di tuwan-tuwa ka, buti ka pa, marami kang miyembro. Hindi ko dapat ganun eh, kasi pag marami kang miyembro, marami ka rin problema. So there's no reason for us to compare, di ba? Rather than making comparison, let us complement one another sa ministry, di ba? Yung mag-asawa, huwag kayo maniwala doon sa sinasabi na yung, anong tawag doon, compatibility. Wala akong ganoon. Ang mapapangasawa mo sa buhay, minsan ang katangian yung inaayawan mo. Di ba? Nangyayari yun, di ba? Pero ano ang magagawa mo? Ay, ikaw ganito ka, ako ganito. You end up always fighting. You just compliment. Gaya ng misis ko, ang misis ko mabilis mag-isip. Mabilis magdesisyon. No? Ako mabagal. Mag-aaway kami lagi. There was once a time na nandun kami sa bahay, tapos biglang yung anak ko nagsuka. Yung pangalawa kong anak nagsuka. Ang kasama lang namin sa bahay, kasama namin sa bahay, hindi naman mature pa, bata pa lang. Tapos si Liba, yung panganay ko, maliit pa lang. Sabi niya, Tina, dali na natin sa ospital. Dali natin sa ospital kasi suka tayo na, delikado na ito, baka ma-dehydrate. Bigla kami hintay tayong 30 minutes. Naghintay kami 30 minutes, ako na naig. Maya-maya, yung bunso, nagsusuka tayo na rin. Kung umalis kami din nila sa ospital, maiiwanan yung bunso, sino magtatakbo doon sa ospital, baka pagbalik namin patay yung bunso. Nakita nyo? Siya mabilis, may punto yun. Ako mabagal, may punto din. So let's not compliment, di ba? Sa gawain ng Diyos, tayo magkakasama tayo sa gawain ng Diyos. Huwag na tayo magpintasan, huwag na tayo maghambingan. Kung siya mahina, kailangan tulungan, di tulungan. No? Kung siya pangit, ikaw ay gwapo, mag-blend na lang kayo para. Di ba? Susunod po. Huwag na tayo mag-compare. Malaki gawain nyo. Salamat tayo kung malaki ang gawain. Kung maliit yung gawain natin, magsumikap tayo. Pero kung dumating yung punto, yun lang talaga pinagkaloob sa atin ng Panginoon, purihin ang Diyos. Amen? Kasi pagdating naman sa langit, hindi tayo magpaparamihan eh. Pagdating sa langit, ang magiging batayan ay katapatan natin sa Diyos. Alam niyo, mas madaling ang maging matapat pagka maraming blessing ng Diyos eh. Pero mahirap maging matapat parang pag ikaw ay, di ba? So dapat mong hangaan yung tao sa kanyang katapatan dahil marami siyang pinagtitiisan. Amen? Okay. Number 5. 2021. Then came to him, the mother of Zebedee's children
with her sons, worshiping him and desiring certain thing of him. Ito, minsan problema, no? Kunyari, sumasamba tayo. Meron pala tayong ulterior motive. Ano yun? Sabi ng Panginoon dito. No? And he said unto her, ano sabi niya? And he said unto her, what wilt thou? She saith unto him, grant that these my two sons may sit, one on thy right hand, and the other on the left in thy kingdom. Sobra naman stage mother to. No? Di lang stage mother, swapang pa, no? Na joke lang yan. Yung anak ko dito sa kaliwa, yung isa sa kanan. Eh, siyempre, pag narinig yung 10, narinig mo 10. Sabi po rito, wala rito sa account na ito. No? Sabi rito, nung marinig yun ng 10, siyempre, nagselo sila, nagalit sila. Sa verse 24. And when the 10 heard it, they were moved with indignation against the two brethren. Isipin mo yun. Ito ho ang isang bagay na hindi pa natin dapat gawin. Do not compete for your own glory. Do not compete for your own glory. Hindi tayo nagkukumpetensya rito para makuha ang kaluwalhatian dahil hindi atin ang kaluwalhatian. Noong araw, nung maliit pa ako sa Santa Ana sa Maynila, pag may piyesta, may mga contest doon, contest. Ang contest doon ay agawang buko, palo sebo. Pero ang isang nakakatawang contest doon, ewan ko kung nakaranas kayo, pataasan ng ihi. Alam niyo ba yun? Pataasan ng ihi talaga. Yung mga batang maliliit, ngayon hindi na pwede yan, human rights violation na yun. Yung mga bata noon, na maliit, mga 4 years old, mga grade 2, grade 1, lilinya yun doon sa harapan ng stage. Tapos, sabay-sabay silang iihi. No? Ang labanan doon, pataasan. Kung sino yung pinakamataas. Kaya pag alam ng mga bata may contest na gano'n, halos maghapon niya hindi iihi. Para pagdating ng contest, pataasan ng ihi. Meron yung gano'n. Walang biro. Walang biro. At pag nanalo yung isa, tuwan-tuwa siya. Pero alam niyo ba ang kinatutuwa niya? Tuwan-tuwa siya sa kahihiyan niya. Diba? Yung, biro mo nandun ka sa harapan, tapos, excuse the language, lalabas mo yung mo, tapos iihi ka, nakatingin yung mga tao, nagpapalakpakan. Hindi nga honor yun eh. That's shame. Kahihiyan yun. What is my point? Yung mga tao, nagpapataasan ng galing, nagpapagalingan para sa kanilang glory. Ang actually ginagawa nila, nagsasabog sila ng kahihiyan. Lalo pa sa atin ng mga mananampalataya, lalo pa sa atin ng mga lingkod ng Diyos. Dahil ang glory, hindi naman sa atin eh. Paano kung nakapagtayo ako ba magaling? No, ang Diyos ang magaling. Paano kung nakawin ako ng maraming kaluluwa? Ako ba ang magaling? Hindi, ang Diyos ang magaling. Kaya, kung ang Diyos ang magaling, huwag tayong magmagaling. Amen? Punta na tayo sa huli. Okay, 24. Verse 24. Yung binasa natin kanina. And when the 10 heard it, they were moved with what? Indignation. Hindi lang nagselos, nagalit. Diba? Alam niyo, pag mayroong 12 tao na mayroong nagawa, pero yung 12 tao na may pagpapakumbaba, walang awa yan eh. Walang awa yan. Uy, ang galing naman ng ginawa nyo. Hindi, dahil sa amin yung 12. Di ba? Pero, kapag yung 12 na yun, lahat po yan ay glory seekers. Ganda ng hindi, ako nag-design yan eh. Hindi, ako naman lang dumiskarte dyan eh. Ako naman ang ganito. Di, awa yung 12, awa yung 10. So, ang pang-anim na bagay na hindi natin dapat gawin ay do not contend or do not quarrel. No? Alam nyo sa mag-asawa, minsan yung quarrel, petty. Diba? Petty lang. Ibig sabihin talagang wala namang kwenta na pag-aawayan. Pero alam nyo, minsan sa ministry o sa loob ng iglesia, yung away petty. Yung kagaya ng binabanggit ni Pastor Jerry kanina, hindi lang nakamayan. Ano walay mo, baka may pinagdadaanan yan. Di ba? Kaya hindi ka nakamayan. Di ba? Dumating yung maglolo, kung alam niyo na itong kwentong to. Kasi ako,
Bihira nang magbasa eh. Kaya ako, karamihan yung mga matatagal na. Noon, palabas ako ngayon, parang mahina na. Maglolo. Pasok sa simbahan. Pagdating sa simbahan, magkahiwala yung miyembro. Yung isa nakakumpul doon sa kabila. Yung isa nakakumpul doon sa kanan. Hindi naman nila alam kung ano nangyari dahil late sila eh. So sumama sila ron sa grupo sa kumpulan sa kaliwa. Nung nakatayo na sila, ang sabi nung isa doon, Tatang, bakit po kayo dito sumama sa akin? Pasensya na po kayo kasi late kami dumating. Di kusang loob kami pumunta rito. Ang sabi nung nagtanong, Tatang, I'm sorry ho, pero hindi ho kayo po pwedeng sumama dito sa grupo namin na ganyan ang mindset ninyo. Dapat sasama kayo rito dahil alam nyong itinalaga kayo. So, walang nagawa yung maglolo. Punta sila ron sa kabila. O lolo, ba't naman kayo dito pumunta? Wala ho, pinilit na kami. So, dahil sa itinalaga at saka kusang loob, nag-away ho yung simbahan. Kung tutuusin, pete lang naman yun eh. Di ba? If we look at it from God's perspective. Pero mas may pete pa dyan. Di ba? Hindi mo lang naimbitahan sa fellowship. Kagaya ngayon, meron kang hindi naimbitahan halimbawa. Minsan nagiging source na ng away yan. Sa halip na yung sinasabi ni Brother Jerry na give him the benefit of the doubt. Pero ang totoo, kahit na humalaking bagay, hindi ho tayo dapat nag-aaway. May mga pagkakataon lang na pagprinsipyo na ang pinag-uusapan, manindigan po tayo. Si Pablo at saka si Bernabe, naghiwalay. Why? Dahil sa prinsipyo. It's not God's principle, it is personal conviction. Pwede yun. But let us agree to disagree. You don't like me, I don't like you. Let us part ways. Di ba? You do not want what I stand for, I do not want. Let's part, but let us never quarrel. Sapagkat pag tayo po ay nag-away-away, alam niyo mga kapatid, tayo nag-away-away, ang natutuwa ang kalaban. Tayo hong Pilipinas, dapat matagal nang maunlad. Matagal na. Magagaling tayo mga tao. If you will read history, marami na tayong ginagawa. Sabi nga sa kasaysayan, hindi in-check ang unang nagpunta rito sa Pilipinas. Ang unang-unang nagpunta sa China, mga Pilipino, naglayag. Namimirata pa nga ibang mga Pilipino doon eh. No? Pero bakit hindi tayo umunlad ng mabilis? Simple lang ho ang strategy ng mga sumakop sa atin. Divide and conquer. Pag may nakita kang Pilipino sa ibang bansa, alam mo ba, taga saan ka? Ang sagot ay, taga Ilocos ako. Ano ka? Hindi sagot Pilipino. Ang sagot ay, Bisaya ako. Di ba? So meron pa mga antagonism tayo pagka galing sa Bisaya, galing sa Bicol, galing sa ganito. Yun ang dahilan kung bakit nahihirapan tayo umunlad. Magkakaaway tayo. Dito sa Pilipinas, Homeowners Association lang, magkakaaway pa eh. Di ba? Sabi ni Pastor Tan, nandun kami sa Chicago, marami ba mga Pilipino dito? Napakaraming Pilipino rito. No? Di isa na kayo, hindi. Dito, mayroong mga 100 plus na asosasyon ng mga Pilipino. Totoo, mga kapatid. Tayo mga Baptist, independent tayo. At ginagalang natin yung independence na yan. Pero hindi independence na may laya tayo makipag-away sa isa't isa. At lalo na kung groundless yung pag-aaway natin, it is much better for us to cooperate. Okay, if we cannot agree, let us agree to disagree. Hindi yung minsan, sinisiraan pa natin sa ganito, sinisiraan pa natin sa gano'n. Kaya tuloy, ang tingin ng mga unbeliever, tsaka ibang mga grupo ng pananampalataya, mga Baptist talagang hindi magkaisa yan. Let us not be one as far as organization is concerned, but let us always be one in the Lord. Let us always be one in our spirit. No? Sabi ni Pablo doon sa Philippi, I beseech Judeas, I beseech Syntyche, that they be of the same mind. Hindi tayo pwedeng maging 100% agreeable. Dami nating mga idiosyncrasies, dami nating iba-ibang background, may iba-iba pa tayong conviction, but in Christ we can have of one mind, we can be of one mind and united alang-alang sa gawain ng Panginoon. In conclusion, look at verse 28.
verse 26 to 28. But it shall not be so among you. But whosoever will be great among you, let them be your minister. And whosoever will be chief among you, let him be your servant. Even as the Son of Man came not to be ministered unto, but to minister and give his life a ransom for many. Do not seek earthly compensation. Do not ask for earthly guarantee or certainty. Do not complain against the Lord. Do not compare yourself with other servants. Do not compete for your own glory, and do not quarrel or contend with one another. Ano ang dapat natin gawin? Let us look at our model. The Son of Man came not to be ministered unto, but to give his life, no? A sacrifice, to give his life, a ransom for many. Tayo po ay manalangin. Aming mapagpalang Diyos, salamat po. Muli mo kaming pinaalalahanan sa pamagitan ng inyong salita. Naunawaan namin ngayong oras na ito, muli namin naalala na kami po ay lingkod mo lamang. Ang kaluwalhatian ay sa inyo lamang, wala po sa amin. Sana po manatili kaming nakatingin sa inyo. Manatili kaming pamarisan ka sa inyong ginawa para po sa amin. Sa totoo, Panginoon, wala kaming pwedeng ipagmalaki. Kami po ay mga makasalanan, naligtas lamang sa inyong biyaya. And we do not deserve anything in this life. Pero purihin ang Panginoon. Purihin ka, O Diyos, dahil ibinigay mo sa amin ang walang hanggang buhay at binigyan mo kami ng pagkakataon, ng pribilehyo para sa inyo po ay makapaglingkod. Kumilos ka po, Panginoon, sa puso ng bawat isa. Kami po ay pagabagin mo, Diyos. Speak with us tonight, this afternoon. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Manatili po tayong nakayuko at nakapikit. Samantalain ko lang po ang pagkakataong ito. Kanina, natinig natin kung gaano kahalaga na magkaroon tayo ng pagtitimpi, pagtitiis sa ating buhay. Ngayon po naman, nakita natin na ang Panginoon lamang ang dapat natin tignan bilang ating modelo. Kung ang mensahe ngayong hapon ay nangusap, why don't you talk with the Lord in prayer? Pwede po kayong, tumayo po tayong lahat. At inaanyahan ko po kayong ilapit sa Panginoon ang laman ng ating mga puso. Yes. Kung ang Panginoon ay nangusap po sa atin, nahamon tayo ng mensahe, na i-correct tayo sa ating pagkakamali, o tayo po ay lalong na-encourage to be in the ministry, I'm asking you to come. At manalangin po tayo sa Panginoon. Sabihin natin ang laman ng ating puso, hingin natin ng tawad ang ating mga pagkukulang. Hilingin natin na siya po ay gawin tayong karapat-dapat na lingkod po ng Panginoon. Aming dakilang Diyos, salamat po. Una po, humihingi kami ng tawad. Napakaraming bagay, Panginoon, na amin pong ginagawa na hindi po kaaya-aya sa inyong harapan. May mga pagkakataon na ang importante lamang sa amin ay ang aming mga sarili. Nalilimutan namin na nandito kami para maglingkod unang-una sa inyo. Pangalawa po sa mga taong ipinagkatiwala mo sa amin. Kahit sa pamagitan, Panginoon, ng inyong biyaya, patuloy niyo po kami gamitin ang bawat isa sa amin. At masumpungan kami, Panginoon, ng bawat isa sa amin na sa inyo po ay tapat. Ang lahat, O Diyos, ay muli po naming hinihiling sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen.
Pastor, please.